Saglit lang po at makakausap po natin si Mr. Lando Marquez, National President ng League of Transportation of the Philippines, so LTAP. Mr. Marquez, magandang umaga po. Hello. Hello. Ay, hello Sir Melo, good morning po. At isang karangalan ho na may interview ako yung pinakamagaling na announcer sa Ay. buong Pilipinas. Pagpatawad nyo po at mahal po ang presyo ng kahit ano ngayon. Congratulations po Sir Melo. Mr. Marquez, asensya na kayo. Tubig-tubig lang tayo ngayon. Tubig-tubig lang. Oo. Ganito po at kami kaya napatawag sa inyo. Ano ba ang tingin nyo dito sa mga nangyayari? Una-una yung rollback kasi yan ang pinakabago ngayong umaga na ito. Rollback, pagkatapos yung isang kasama nyo humingi ng 10 piso na dagdag sa pasahe. Anong tingin nyo? Anong take nyo dyan sa mga ganyan, Mr. Marquez? Sa atin, Sir Melo, dahil tayo naman po ay matagal na po tayo sa industriya ng transportasyon at nung nakaraan mga ilang administrasyon na dekada na po na panahon, ay hinaharap po tayo ang mga sekretary ng DOE, sekretary ng DOTR, nagsasabay-sabay, nagmi-meeting kami noong araw dyan sa DOE. Pero ngayon ho, simula po umupo ang ating sekretary ng DOE, at saka ang ating DOTR secretary ay hindi pa po kami hinaharap, kaya para bang sa nakikita ko ay pinipili lang kung sino yung gustong harapin at iharap sa pamunuan ng ating bansang Pilipinas. Kaya kami po ay hanggat po hindi nila ipinapakita yung tunay na pagkatao nila na damdamin nila sa taong bayan, dahil unang-una ho yung pakikipag-uharap sa tao, diyan mo makikilala kung talagang ikaw ba ay sinseridad sa iyong tungkulin o hindi, di ba ho? Mm-hmm. Kaya kami ho ay nalulungkot dahil nga dito ay nagbabangayan at nagbabangayan lagi halos araw-araw, linggo-linggo, dahil diyan sa presyo na yan na napakataas talaga, ay hindi pa po kami hinaharap ang ating sekretary ng DOE. Kung ano lang yung gusto niyang isigaw, yun lang mapakikinggan natin. Yan ho ay maling panunungkulan sa ating gobyerno. Kalando, wala kahit sa sino man sa hanay nyo ng transportasyon ang nakausap na si Secretary Garin? Wala pa po. Wala pa? Dahil nga hindi ko maintindihan po kung siya po ay sincere talaga sa taong bayan. Dahil ang pinagsiserbisyuhan niya po at ang nagbibigay sa kanya, ang kanyang sinusweldo ay buwis ng taong bayan. So anong masasabi? Kaya kami po ay hindi pa hinaharap simulat sa pool na umupo ang ating magandang loob na sekretary. Secretary tuloy. Kalando, di ba kayo nasisiyahan? 2 beses na tayong nagro-rollback. Ha? Tayo naman po, Sir Melo, ay nagpapasalamat sa ating Pangulo doon sa kanyang ginagawa, lahat ng kanyang efforts. At sana ho, ang ating mga sekretary ay mag-usap-usap kami. Dahil nga po, kagaya ng Kongreso, tinapatawag kami, naghaharap, nagkakaroon ng mga evaluation, lahat ng mga nangyayari. Pero dito ho sa ahensya ng ating transportasyon, sa ahensya po ng ating DOE, sa internes naman po, sa LTFRB, lagi naman kaming hinaharap ang ating Chairman Bigor at nakakapag-usap kami ng masinsinan. Pero ang ating Secretary ng Department of Energy ay simulat umupo ho hanggang ngayon po ay wala pa pong patawag na pag-uusap sa amin para lang sana naman magkaroon kami ng panahon, ano ba yung suggestion ninyo? Ano ba yung mga damdamin ninyo? Para bang kung baga sa pamilya, laging hindi ka kinakausap ng magulang mo, anong mangyayari sa pamilya mo, di ba? Anong take nyo rito sa service contracting, Kalando? Kasi yan ang aming itinawag sa inyo. Service contracting para sa mga iba-ibang klase ng mga sasakyan. Jeepney, Kaya nga bus. yung service contracting kasi, Sir Melo, dapat po yan ay binago na yung sistema dahil po dyan, ilan po ay maraming ayaw, marami ring gusto. Pero sa amin po, yung service contracting at saka itong ayuda-ayuda na ito po, ay dapat pagbasihan kung sino yung mga nagre-rehistro at nagbabayad at sumusunod sa patakaran ng ating gobyerno. Kaso dito, magkakandamatay na nga po yung mga tao para lang makapila dyan sa circle. Noong Sabado, nandyan po ako sa circle.
Nakita niyo ho kung gaano kakapal ang nakapila dyan sa init ng panahon. Dapat kung mayroon silang tinatawag na automated database na sinasabi ng ating Yun. Pangulo, Oo. alam na nila kung sino yung nagbayad na nakapagrehistro, walang problema sa prangkisa. Alam nila ho kung sinong babayaran. Kaso ang problema, lalo na dito sa itong mga motorcycle taxi, Sir Melo, ay napakarami hong bumibiyahe. 65,000 lang ang may prangkisa pero ang tumatakbo sa buong Pilipinas, mahigit 2 milyon ang motorcycle taxi sa buong Pilipinas. Paano mo aayusin yan? Katulad nito, Kalando, itong service contracting na ito, kailangan pa pala magpapalista. Mga 20,000 pala daw yung nagpapalista. Nasa Opo. mahigit sa 40,000 pala tayo yung target ng pamahalaan natin. So kailan pa ito maumpisahan kung ganyan? Oo, yun yung sinasabi nyo na wala tayo talagang malinaw na listahan tungkol dito. Sa amin, Sir Melo, yun nga ang sinasabi ko, dapat po ay magkaroon po ng tamang computerization database. Dahil mayroon tayong computerization po yung tinatawag na database interconnectivity. Alam po ng ating Pangulong BBM yan dahil inilos niya sa Bisaya, inilos niya po sa Ilocos Norte. So yan ho ay napakaganda ho kung talagang susundin po nitong computerization system natin dahil pagka nagparehistro ka naman ng legal ng prangkisa mo, makikita sa database kung sino yung nakapagparehistro. Bakit pati yung mga hindi naman nagpaparehistro at hindi naman sumusunod sa ating patakaran ng gobyerno, bakit nakakakuha ng ayuda? Para bang ibig sabihin, mag-rehistro ka at hindi, basta kailangan may ayuda, may bibigyan ka ng ayuda. Yan ho yung mga sinasabi ko. Kailan pa matatapos yung problema ng database computerization program ng ating transportasyon kung ganun naman po ang nangyayari? Wala po nangyayari. Opo, diba, sige Sir po. Melo? Opo, sige po. Kalando Marquez, salamat po sa inyong panahon. Kinakapusa tayo sa oras. Maraming Good morning salamat, po. Good morning. Sir Melo po. Congratulations po sa inyong pagtanggap po ng napakataas na parangal Opo. sa bilang Thank you po. Thank you po. broadcaster sa buong Pilipinas. Thank you Salamat po, Sir Melo. Orlando Mabuhay ka. Marquez, Presidente Liga ng Transportasyon at Operators ng Pilipinas.